Alexa Isabel, isa sa anak na kambal ni Tricia at Sander. Kapatid ni Chloe Alexandria. Reckless, maldita at pasaway, pero mapagmahal na anak at kapatid. She ran away dahil sa galit sa ama, sa ginawa nito sa ate niya. Will she be able to live by herself without her family? Without the wealth and comfort of being a Rosales? What if nakatagpo siya ng katapat na masungit, suplado at walang pakialam sa mundo na gaya niya? Madali lang sana para sa kanya na tapatan ito kung hindi lang ito ubod ng gwapo at extra sweet pag walang topak. Alexa Isabel points of view. Nakukulila na ang tenga ko sa sobrang ingay na aking naririnig. Ano ba naman yan? Ang ingay-ingay naman? Reklamo ko, baka sisiyan na naman ang nangiistorbo sa pagtulog ko. Wala talagang kadala-dala ang bunso namin. Hoy Alex, alam kong nandyan ka sa loob. Buksan mo itong pinto. Huwag mong antayin gibain ko to. Teka, Alex daw? Si Aling Calixta pala, ang kasera ng tinutuluyang kwarto ang halos gumiba ng pinto. Na halos giba naman na. Bumangon ako at inilibot ang mga mata ko. Ang maliit na kwartong naging bahay ko na. Wala nga pala ako sa bahay. Kasi nga, naglayas ako. I'm so mad sa ginawa ni Daddy sa ate Chloe ko. Alex, ano ba? Itinirap ko ang mga mata ko sa pambubulaho ng matandang kasera. Ang aga-aga naman kasi. Kinuha ko ang kinita kong 2,000 kagabi sa pag-waitress. Mabuti na lang at maganda ako, kaya marami ang tip na natatanggap ko. Inayos kong pagbuklat ng pera na parang pumaypay sa kaikinobli sa likod ko. Inamay ko rin ang mabango kong panghininga. Ayos naman kahit hindi nagmumog. Inayos ko ang buhok ko papunta sa likod. Saka binuksan ang pinto na kunwari ay naghihikab. Magandang umaga po, Aling Calixta. Hula ko ay Calixta ang pangalan ng tatay niya, kaya Calixta naman ang sa kanya. Muntik na akong matawa sa kalokohang naisip ko. Anong maganda sa umaga, Alex? Abay, kanina pa ako nandito Matanda na nga ito at malabo ng mata. Ano daw ang maganda? Kaharap na niya kaya? Inayos ko ang buhok kong medyo messy at itinulak sa may likuran. XB na naman po kayo. Naku, ang line sa mukha, Aling ganda. Ang wrinkles. Huwag kayang i-stress ang sarili. Inhale. Humugot naman ito ng hininga. Kasabay ko, exhale. Ay teka, wrong move yata yung exhale. Mukhang pati si Aling Calixta ay nag-assume na mabango ang hininga ngayong umaga. Masangsang. Sabay takip ko sa bibig ko dahil ibulalas ko yon. Minsan talaga masarap dagukan ang sarili ko Anong masangsang? Tanong niya sa akin. Yung kanal ho dyan, sa labasan. Baka barado na naman. Sabay silip ko, kunwari sa labas. Naku, panigurado may kung sino na namang nagtapon ng basura nila dyan. Sandali nga, at pupuntahan ko sa bahay nila si Diding. Sila lang naman ang mahilig magtapon ng basura dyan Napangisi ako nang maglakad palayo si Aling Calixta. Nakalimutan yata niya ang pakay. Wow! Pero agad kong itinago ang pagkakangiti ko nang bumalik siya na masama ang tingin sa akin. Ito na ang 2,000. Nakalimutan niyo pong kunin. Akala ko'y makakalusot ako. Medyo may kamahalan ang renta sa bahay niyang bagong-bago pa ang pagkakasabi niya nung una akong dumating. Ganoon na lang ang panlulumo ko nang masilayan ito. Mas maganda pa yata itong bahay ng alagang ibon ni Zan. Pero anong karapatan kong magreklamo? Naku Alex, wag mo nga akong pinaglululoko ha. Baka gusto mong matulog sa kalye. Umiling ako dito na nakapout. Kahit naman ganito ang itsura ng bahay ay malinis naman sa loob. At mabango naman ang kwarto ko kasi likas na mabango ako. Dati naiinitan ako pero nang malaman ko na nagpakabit ng aircon ng kabilang kwarto, ay binutasan ko ang dingding nang minsang wala sila. At nang sa ganon, ay umabot sa kwarto ko ang lamig. Alam ko na masama yun pero sharing is loving, hindi ba? Kumaway pa ako sa matanda nang makalayo siya. Problema ko na naman ang pangkain ko sa loob ng isang araw. 50 pesos na lang yata ang natira sa wallet ko at malayo pa ang sahuran. Nagtatrabaho ako sa isang butik at ako ang nagbabantay ng shop. Gustuhin ko mang pumasok at mag-apply sa isang kumpanya
Ay hindi pwede. Baka mahanap lang ako ng daddy. Good morning, ate ganda. Pinapabigay po ni nanay. Baka wala na naman daw po kayong almusal. Si Kian na anak ng kapitbahay ko. Minsan kong inayusin ang mama nito nang magdinang sa kasal ng libre at simula noon ay mabait na ito sa akin. Pinaganda ko daw kasi siya ng bonggang-bongga. Kaya gandang-ganda dito ang mga kumari at bisita sa kasal na pinuntahan niya. Salamat Kian, Pogi. Pogi naman talaga ang bata. Ibabalik ko na lang mamaya itong plato nyo ha. Tumakbo naman ito pauwi ng bahay nila. Thank you Jesus. Nagpasalamat ako sa kanilantakan ng 3 pirasong pandesal, isang hotdog at pritong itlog. Nagtimpla din ako ng kape. Mabait pa rin sa akin ang Diyos. Mas na-appreciate ko ang lahat ng kinalakihan kong luho dahil sa sitwasyon ko ngayon. Maswerte pa rin akong maituturing kumpara sa iba. Sa loob ng halos 1 taon ay nagawa ko namang buhayin ang sarili ko. Yun nga lang, ang hirap talagang kumita ng pera. Grabing hirap muna ang naranasan ko bago ako nakahanap ng trabaho. Naligo na ako't nagbihis para pumasok ng trabaho. Malapit lang naman ang pinapasukan ko dito. Isang sakay lang ng MRT. Ako naman ang nagbubukas at nagsasara ng shop. Isang beses sa isang linggo kung bumisita ang boss ko. Good morning, Alex. Bati sa akin ni Ate Nina na nagbabantay ng katabi naming shop na nagtitinda naman ng mga sabon. Good morning din sa'yo, Ate Nina. Alex, yun ang pakilala ko sa kanila. Hindi Alexa, Isha o Isabel. Mas mabuti na yon. Alam ko na malaki ang Manila para mahanap ako ni Dad. Pero mas mabuti na ang mag-iingat. Isa pa, hindi naman yata nila alam na nasa Manila ako. Inayos ko ang display ng mga damit. Kakatapos ko lang maglinis. Maya-maya ay pumasok ng una kong customer. Hinayaan ko muna siyang magtingin-tingil sa loob. Nang halos 8 buwan ko sa shop ay kabisado ko ng iba't ibang uri ng customer. Gaya ng isang ito. Nahalata namang hindi bibili. Ano ba yan? Ang mamahal ng mga damit ay ang papangit naman ng design. Kahit gusto ko siyang tarayan din, ay nagpigil ako dahil ang golden rule, customer is always right. Kahit madalas, left at wala sa ayos. Kung makapangit naman si ate, akala niya ikinaganda niya ang yellow niyang blouse at pink niyang pantalon. Minsan kasi bago mamula ng iba, tingin-tingin din sa salamin. Bakit ang mamahal naman ng tinda niyo? Wala bang bawas ang mga presyo nito? Ano akala nito sa butik na to? Pasok mga suki. Presyong Divisoria, 10-10, 20-20 at iba pa, kaloka. Napangiti ako ng maalala ang nauusong kanta. Pwede ko po kayong bigyan ng discount. Kung bibili kayo, nakangiti ko pa rin sagot sa kanya. Sobra naman yata ang blush on mo, Ineng. Napahawak ako sa pisngi ko na hindi nga ako nagpolbo. Ito ang tinatawag na gandang hindi mo inaakala, ate. Gusto ko sanang isagot. Ay, wala ho akong make-up. Natural po na mapulang pisngi ko. Hiyang-hiya naman ako sa putok na foundation ni ate. Kalma, Isabel. Paalala ko sa maganda kong self. Talaga nga? Gusto kong isang to. Magkano ang last price mo dito? Agad akong lumapit. 600 po ang original price niyan. 550 na lang po. Napasimangot siya. Ano? Ang mahal naman? 300 na lang. Naloka ako sa tawad ni ate. 50% off. Hindi naman kami sale. Ay, hindi po pwede. Baka mawalan pa ako ng trabaho. Relax, Isha. Relax. Paalala kong muli sa sarili ko. Ang mahal talaga. Napapailing pa ito. Ganun po talaga. Mahal talaga lalo na kapag maganda. Napatingin siya sa akin. Ang ibig ko pong sabihin, maganda naman kasi ang tela at design ng damit. Kaya medyo mahal. Hinugutan ng damit? Tatanungin ko sana siya kung bibili ba siya o bibili siya. Kaya lang baka mainis. Ito po oh, maganda din ito. Pero mas mababa ang presyo. Huwag na kasing ipilit yung hindi kaya. Doon na lang sa pwede at hindi ka na mahirapan pa.
Anong tingin mo sa akin, cheap? Ay, hindi po ako nagsabi niyan. Kayo po. Gusto ko sanang isagot. Kaya lang syempre, mabait ako. Hindi naman po sa ganun, ma'am. Pero nag-umpisa na siyang magsalita ng hindi maganda. Nakesyo pangit ang mga paninda. Tapos ang mahal-mahal. Hindi ko naman po kayo pinipilit na bumili. Wala pa akong magagawa kasi nagbabantay lang po ako nitong shop. Mahinahon ko pa rin sagot. Kahit gusto ko na siyang kulutin. Hindi ka dapat nagtatrabaho sa shop na ganito kung hindi mo naman alam magbenta. Sa halip na kumita ang shop baka lalong walang bumili. Sermon ni ate sa akin. Yung boiling point ng dugo ko nag-uumpisa ng umangat. Huwag naman sanang umabot sa limit. Hindi na ako sumagot. Naniniwala ako sa kasabihang prevention is better than useless conversation. Kinuha nito ang gustong damit at inilagay sa counter. 200 na lang ito dahil sumakit ang ulo ko sa iyo. Ay, iba din? Ba't di na lang gawing 20? Pasensya na po kayo pero hindi po talaga pwede. Style nating bulok. Ibibigay mo ba yan sa presyong gusto ko o magwawala ako dito? Hinahamon niya talaga ang kakarampot ko na lang na patience. Huwag naman po sana umabot sa ganon. Pero itinapon na niya ang damit sa sahig. Agad ko itong pinulot. Makakaalis na po kayo kung hindi kayo bibili. Ibinalik ko na ang damit sa dati nitong pwesto. Maldita kang babae ka. Saka nito hinilang buhok ko. Takte, ang sakit. Ate, bitiwan niyo na ako kung ayaw niyong manghiram ng mukha sa aso. Babala ko sa kanya. Aba, matapang ka ha? Nasasaktan na ako sa pagkakasabunot niya. How dare this woman? Mahigpit kong hinawakan ang braso niya. Dahil doon, lumuwag ang pagkakapit niya sa buhok ko. At nakalayo ako sa kanya. Kung ano man po ang pinagdadaanan niyo sa buhay, lilipas din po yan. Huwag niyo na po akong idamay. Inayos kong magulo kong buhok. Nainis yata lalo. Umilag ako ng sampalin niya ako at hinuli ang kamay niya. Huwag niyo akong piliting saktan din kayo. Umalis na kayo. Bago pa maubos ang pasensya ko. At sa tingin mo, natatakot ako sa'yo? Susugurin na naman niya ako. Gumanti na ako sa kanya. Isang malakas na sampal ang pinakawalan ko. Baka sakaling matauhan. Saka ko siya itinulak. Umalis na kayo. At anong nangyayari dito? Napalunok ako nang biglang dumating ang boss ko. Damn! Sa lahat naman ng araw na darating ito, ngayon pa talaga. Nag-hysterical naman si ating na skandalosa at kung ano-anong sinabi sa boss ko. May drama effect pa. Best actress. Ang resulta, ibinigay ni boss ang damit sa kanya ng 200. Umalis na itong malungkot ko, no? If I know, nagtatalo na yon ngayon sa labas. I'm very disappointed, Alex. I'm sorry. Maghanap ka na ng ibang trabaho. Halos maglupasay ako sa kapapaliwanag sa kanya. Pero ayaw niya akong pakinggan. Inabutan niya ako ng 1,000. Makakaalis na daw ako. Nagpupuyos ang loob na kinuha ko ang bag ko at lumabas. Kung nasaan man ngayon si ating dahilan ng pagkakasisante ko sa trabaho, sana buhay pa siya. Kasi gusto ko siyang tirisin. Naglakad-lakad ako at napaupo sa may tabi ng kalye. Ang ganda mo namang pulubi, sabi ng babaeng nagdaan, saka may inilagay na 20 sa harap ko. Langya, napagkamalan akong pulubi. Umuwi ka na kasi sa inyo. Bulong ng utak ko. Minsan, gusto ko palitan ng utak ko. Kung ano ang binubulong, uuwi ako tapos pagtatawanan ako ni daddy at mga kapatid ko kasi hindi ko kayang mabuhay nang ako lang. Hindi na, no? Miss, magkano? Tumingin ako sa paligid. Baka ibang kinakausap ng lalaki na kakotse. Ikaw, miss, magkano? Mukha ba akong may paninda? Saka lumapit sa akin ng babae sa may di kalayuan. Magkano ka daw? Alam mo na, kung ayaw mo, ako na lang. Laman tiyan din yan. Diyos mio, anong akala nila sa akin? Kalapating mababa ang lipad. Una, pulubi. Ngayon naman kalapating mababa ang fly. Mabilis akong umalis sa lugar na yon.
Hindi bali nang mapudpud ang sapatos kong Converse. Sa paghanap ng trabaho, basta yung disente. At hindi ko kailangang ikalakal ang katawan ko. Napadaan ako sa isang karinderya. Wanted dishwasher. Ayun, pwede na habang wala pa akong nahanap na trabaho. Pumasok ako at nagtanong pero agad din akong pinalabas. Masyado daw ako maganda para maghugas ng plato. Natampal ko ang noo ko. Kasalanan na naman pala ang pagiging maganda ngayon. Kulang yata ang salitang gulat nang may biglang humila sa akin at tinalikan ako sa labi. Literal na nanlaki ang mata ko. Fairness, ang lambot ng labi niya. At amoy mabango siya. Magaganda din ang singkit niyang mata. Pero sino walang hiya ang mga halik ng walang paalam? Ubod lakas kong tinapakan ng paa niya. Dahilan para mapatalon siya at mabitawan ako. Buti nga sa'yo, bastos. Napangisi ako dahil napuruhan ko yata. Anak ng pating bakit mo inapakan ng paa ko? Aba, at siya pa ang may ganang magalit. Anak ka rin ng pating, bakit ka nang hahalik? Pero wala na sa akin ang atensyon niya. Hinawakan naman niya ang kamay ko saka nila ako patakbo. Leche, nakita tuloy nila tayo. Ang ingay mo kasi Anito? Teka lang. Iwinaksi ko ang kamay nitong nakahila sa akin. Saka tumigil sa pagtakbo. Anong tayo? Ang sinasabi mo? Hoy sungkit! Walang tayo. Ikaw lang nakita nila. Pero napalibutan na kami ng mga lalaking humahabol sa kanya. Ang ganda pala ng jowa mo, bata. Sabi ng isang balbasaradong lalaki. Oo nga. Ang galing mong pumili May kapatid ba yan? Tanong ng isa pang malaki ang tiyan. Oo. Maganda talaga itong mahal ko. Saka ako inakbayan ni Sungkit. Bakit Sungkit? Sa tangkad nito pwede na siyang panungkit. Siniko ko siya sa kapinandilatan. Anong mahal-mahal ang sinasabi mo? Makisama ka na lang kung mahal mo pang buhay mo. Ngisi nito sa kanya habang pinipisil ang balikat niya. Isakay na yan. Saka siya hinablot at isinakay sa isang van. Teka! Mga walang hiya kayo. Saan niyo ako dadalhin? Ibaba niyo ako dito. Ngayon din. Pero agad akong tumahimik nang humugot ng baril ang katabi kong lalaki. Very good. At alam mong isarado yung bibig mo. Kasi baka magulat ako. Makalabit ko itong hawak ko. Umusog siya. Umusog ako sa tabi ni Sungkit. Sino ka ba? Bakit mo ako idinamay sa gulo mo? Nakaramdam na ako ng takot. Hindi kaya katapusan ko na? Shh! Gusto ko siyang sapakin kung hindi lang nakatali ang mga kamay namin. Naisip ko sila, Mami. Hindi ko na ba sila makikita? Mamamatay na ba ako? Hindi ko alam, baka dala ng takot kaya nakatulog ako. Gising na mahal na prinsesa. Saka ako hinila ng lalaking may hawak na baril, pababa ng sasakyan. Isakay na yan sa yate. Baka makatakas pang mga yan. Tingin ko yung balbasarado ang pinaka-leader nila. Ma-appreciate ko sana ang yate na pinagdalhan sa amin kung ibang sitwasyon, pero hindi ko alam ang mangyayari sa amin. Ipinasok kami sa isang maliit na kwarto sa loob ng yate. Sino ka ba talaga? Bakit nila tayo dinala dito? Naiinis ako dahil kalmado lang ito. Ako ang knight in shining armor mo. Don't worry, ililigtas kita. Sabay kindat nito. Nainis ako, bakit ang gwapo niya? At buwisit, naisip po talaga yun sa sitwasyon namin? Talagang dapat mo akong iligtas dito. Idinami mo lang naman akong walang hiya ka Nainis ako dahil kalmado pa rin ito at tila walang pakialam sa nangyayari. Shh! Leave it to me, princess. Bigla ko naalala si Ryan dahil sa pagtawag niya sa akin ng princess. Sino ka ba, ha? Sindikato ka ba? Anong atraso mo sa kanila? Lumabi ito. Bakit ang cute niya? Landi pa siya. Sermon ng utak ko na naman. Ang gwapo ko namang masyado. Para maging sindikato lang. Nakalabi pa rin ito. Ginagalingan nito ang pagpapakyut. Sinipa ko siya sa inis. Aray! Kanina ka pa ha? Ipinaglihi ka ba sa kabayo? Binilatan ko siya. Hoy,
Tumahimik nga kayong dalawa dyan. Ba't di na lang kaya maglabing-labing? Total mamamatay na lang din naman kayo. Sigaw ng kung sino sa labas. Kung alipin ko kaya siya ng buhay. Sungkit, ayoko pang mamatay. Masyado pa akong bata para doon. Na hindi pa nasisilayan ng buong Pilipinas ang ganda ko. Bahala na. Lulunukin ko na lahat ang inis ko dito. Basta makaligtas lang kami, ako lang pala. Lalabas tayo dito. Trust me, princess. Masisilayan pa ng Pilipinas ang ganda mo. Pero hindi sungkit ang pangalan ko. I'm Enzo, guwapo. Muli itong kumindat. Nalaglag yata ang puso ko sa muling pagkindat niya. Lihim naman ako ng pangiti para na rin itong sinabing maganda ako. Hindi ko alam kung paano nakalas nitong si Enzo ang pagkakatali sa mga kamay niya. In fairness, lakas makagwapo ng pangalan. Kinuha nito ang cellphone sa bulsa, sa kamay tinawagan. Pinipilit kong alisin ang pagkakatali ng mga kamay ko. Pinalaki akong independent at hindi umaasa sa iba. Pero this time, mukhang kailangan ko talagang umasa sa kanya para makawala sa pagkakatali. Tinapos na nito ang pakikipag-usap. Hindi ko masyadong maintindihan ang sinabi niya sa kausap. Pwede mo na siguro akong kalagan, hindi ba? Mukha kasing wala siyang balak. Oh, I'm sorry. Ano nga palang pangalan mo? Or would you like to be called princess instead? Napasinghap ako nang hawakan niya ang mga kamay ko. Kailan pa nagkaroon ng kuryente sa katawan ko? So may spark kami? Siya na bang forever ko? Hello Earth, to you. Pukaw nito sa bisiking utak. Alex. Alex ang pangalan ko. Muntik ko nang masabi ang Isabel. Please, gawan mo ng paraan na makaalis tayo dito. Ayoko pa talagang mamatay. She's too young for that. Don't worry, lalabas na tayo. Let's go. Inilahad niya sa akin ang mga kamay niya. Napatingin ako doon. Ngayon lang ako nakakita ng palad ng lalaki na tila dinaig pa ang nipis ng palad ko. Bakla yata si Koya. Inabot ko yun at tila gusto kong bawiin ang kamay ko. Ang lambot ng mga kamay niya. Ano kayang sabon ang gamit niya? Seriously, Isabel? Kontra na naman ang utak ko. Lumabas nga kami at ganoon na lang ang pagtataka ko. Wala na yung mga bad guys. Anong nangyari? Ano yun? Nagbago ang isip nila? Kanina lang may mamamatay tsurba pang nalalaman, mga pangit na yon. Nasaan na sila? Takang tanong ko kay Enzo. Bakit? Miss man na sila agad? Gusto mo tawagin ko? Sinamaan ko siya ng tingin. Saang lupalop na ba tayo? Paano ako uuwi? Malay ko ba kung nasaan kami? Saan ka ba nakatira? Huminga ako ng malalim. Therefore, I conclude na Pinoy siya. Sinagot ng tanong ang tanong din. Bakit ganon? Fairview. Sagot ko sabay himas ko sa magagandang kamay ko na nasaktan sa pagkakatali. Bakit doon? Nagsalubong ang kilay ko. Tiningnan ko siya ng masama. Gusto niya ng ganyan. Ikaw ba? Saan ka nakatira? Ibinalik ko sa kanyang tanong niya. Makati. Kumagat sa paan ko si Koya. Bakit doon? Tanong ko sa kanya. Naasar na tiningnan niya ako. See? Alam mo na ngayon ang feeling kapag tinanong ka ng ganyan. Maling-mali yung tanong mo, Koya. Nakalabas na kami ng yate. Kapag tinamaan ka nga naman ng kamalasan, sunod-sunod. As far as my behind is concerned, maputi naman ito at wala namang balat. Bakit tilang malas ko? Ihatid na kita, Alex. Nakaginawa ako sa sinabi niya. Diyan ka lang. Kukunin ko yung sasakyan ko. Wala akong pakialam kung bakit may sasakyan siya. Ang mahalaga ay makauwi na ako. I'm tired. I'm hungry and stinky. Buti na lang talaga maganda ako. Paano na lang kung hindi baka tuluyan na akong mapagkamalang pulubi o taong grasa? Let's go, princess. I'll give you a ride. Pumarada ito sa harap ko. Holy, bike? As in big bike? Akala ko ba sasakyan?
Ito na palang ibig sabihin ng sasakyan nito. Motor yon. Juicy ka pa. Sakay na. Damn. Kailangan talaga may pakindat pa. Wear this. Binigyan niya ako ng helmet. On the second thought, gusto ko na ang idea na sumakay sa big bike nito. Hindi naman na masama. Lakas makabadass. Kapit ka, princess. Baka mahulog ka. Bakit parang double meaning yon? Napayakap ako sa payat niyang body nang umandar ang motor at pasibad na umalis sa lugar na yon. In fairness, ang bango ng driver ko. Napangiwi ako nang kumalam ang sikmura ko. Malapit ng hapunan at wala pa akong kain. Wala na rin akong pera. Purita ni si Isabel. Naisip kong pamilya ko, ang sama ko para pag-alalahanin sila. Lalo na ang mami ko. But dad needs to learn na hindi niya dapat manipulahin ang buhay naming magkakapatid. Lalo na ni Ate Chloe. Hindi naman siya ang manager ng mga buhay namin. Para manipulahin niya ito. Siguro nga, takot akong matulad kay ate. Ang ipilit ng taong hindi ko naman mahal. Kahit naman pasaway ako, I still want a happy ever after. Lumaki ang mata ko nang tumigil kami sa isang karinderya. Pagkain. Kumakain ka ba sa ganito? Tanong ni Enzo sa akin. Pero umupo na ako at umorder ng pagkain. Miss, 2 kanin nga po. 5 tuhog niyang barbecue. Ay gawin niyo na lang 8. Saka pahingi na rin ng sabaw. Ginisihan ko si Enzo. Maldita siguro ako pero hindi ako maarte. Bahala siya sa buhay niya. Gutom na talaga ako eh. Tingin ko nga sa kanya ay radish ang puti niyang mga bes. Honey pa, may anaconda ka ba si Chan? Hindi ko siya sinagot. Tinawag na lang niya ang isa pang nagsaserve na agad lumapit sa kanya. Nagpapakyut pa ito. Ne, bata ka pa. Dalagita pa lang yata ito. Inihaw na bangos ang in-order ni Sungkit, saka 2 order din na kanin. Humingi din ito ng sabaw. Gaya-gaya. Pagdating ng pagkain, ay wala kaming imikan. Pinili kong magkamay pagkatapos maghugas sa lababong naroon. Ito na yata ang pinakamasarap na pagkain kapag ganitong gutom ako. Agad kong nilantakan ang grasyang nakahain sa harap ko. Dadapo sana ulit ako ng barbecue nang maalala ko si Ate Chloe. Pareho naming paborito ang ihaw-ihaw. What's wrong? Takang tanong ni Sungkit. Nakalabing umiling ako saka ipinagpatuloy ang pagkain. Siya na ang nag-order ng soft drinks. Napatakip ako sa bibig ko dahil sa malakas na tighay. Blame it on the soft drinks. Natatawang umiling-iling naman si Enzo. Papalapit sa amin ang servidora at alam ko ng kasunod. Miss, saan ang banyo nyo? Itinuro nito ang pintuan sa kanan. Agad akong tumayo at pumunta doon. Naiihi naman talaga ako. Bukod sa umiiwas ako dahil wala akong pambayad sa kinain ko. Paglabas ko ay namataan ko si Sungkit na nakapamulsang nakasandal sa motor. Ang gwapo. Sigaw na malanding bahagi ng utak ko. Ang daming kinain. Wala namang pambayad. Naginit ang ulo ko. Ayoko pa naman sa lahat ang pinapahiya ko. Hoy ikaw, kasalanan mo kung bakit ako nagutom. Kung hindi mo ako dinamay sa gulo mo, ay di sana nasa bahay na ako at nagpapahi. Tinapat ng walang hiya ang hintuturo sa bibig ko dahil para matahimik ako. Sakay, uuwi na tayo. Inis na ipinadyak ko ang mga paa ko, saka sinunod ang gusto niya. Dahil siguro sa busog ako, hindi ko na malayang napapaidlip ako. Isang kurot sa kamay ko na nasa bewang niya ang nagpagising sa akin. Hinampas ko siya sa likod. Dahil talagang nasaktan ako. Huwag kang matulog. Pag ikaw nahulog, bahala ka. Lingon ito sa kanya. Saka muling isinara ang suot na helmet. Concern, kuya? After 10 years ay nakarating na kami sa inupahan kong kwarto. May nadaanan kaming nagiinuman. Magandang gabi ho. Bati ko sa kanila. Uy, si Alex pala. Magandang gabi sa inyo ng syota mo. Mga pares syota ni Alex. Hinayaan ko na lang sila na isipin ang gusto nila. Pagod ako at masakit ang puwit ko,
Sa tagal ng pagkakaupo sa motor, binuksan ko ang kwarto at pumasok. Inilapag ko ang bag ko sa isang kahoy na upuan na meron ako. Nagulat naman ako nung pumasok din si Sungkit. Salamat sa paghatid. Baling ko sa kanya. Pero naupo siya sa kahoy na upuan. Kapag alis ka na, pakisarado na lang ang pinto. Maliligo lang ako. Bahala siya. Nanlalagkit na talaga ako. Kumuha ako ng pamalit at tuwalya. Saka pumasok sa banyo. Halos mapatili ako sa lamig ng tubig. Wala nga pala akong heater. Shower nga wala, heater pa kaya? Ditabo lang naman ang gamit ko. Binalot ko ng tuwalya ang buhok ko pagkatapos kong magbihis. Halos mapatili na naman ako dahil may lalaki nakahiga sa maliit kong kama. Si Sungkit. Buong akala ko ay umalis na ito. Hoy! Hoy lalaki! Bakit ka pa nandito? Sa kakama ko yan. Isinanla ko ang relo ko para lang mabili ang kamang ito. Sleep is life para sa akin. Shh! I'm tired. Sagot nito sa katumigilid paharap sa pader. Nakonsensya naman siya dahil napagod marahil ito sa pagdadrive. Malayo pang Makati kung uwi ito. Nagblower na siya ng buhok. Kasama pa yun sa mga gamit na nadala niya. Inilagay niya ang isa sa 3 unan sa gitna nila. Saka nahiga na rin. Mukhang harmless naman si Sungkit. Nakatingin ako sa likod niya, saka ko unti-unting hinila ng antok. Nagising ako sa mabangong amoy ng pagkain. Nag-inat-inat ako, sabay hikab. Good morning, Alex. Isang nakangiti at bagong ligong gwapong si Enzo ang bumungad sa akin. Damn, para itong K-pop idol na nakikita niya sa TV. Ginisihan siya nito. Gwapo ba? Tang na juice. Oo, sagot ng malanding utak ko. Ba't nandito ka pa? Abusado ka na. Saka saan ka naligo? Narealize ko na pamilyar ang damit na suot niya. Isa yun sa paborito kong t-shirt na nadekwat ko sa kakambal ko. Nakiligo muna ako, saka nakihiram nitong damit mo. In exchange, nagluto ako ng almusal. Buti na lang may malapit na tindahan dito. Wala ka kasing kahit stock man lang na itlog eh. Wala talaga akong stock dahil hindi ko alam magluto. Liban sa pagsasayang na 1 linggo ko bago natutunan, bumibili lang ako ng ready to eat na ulam. Sinimangutan ko siya, saka pumasok sa banyo. Napatingin ako sa sabon ko, meaning, ginamit niya ang sabon ko, tuwalya. Napabuga ako ng hangin. Pagkatapos mo kumain, lumayas ka na. Overstayed ka na dito sa bahay ko. Magkaharap na sila sa maliit na mesa niya. You mean kwarto? Oo, aalis na ako dito sa kwarto mo. Pagdidin nito sa sinabi. Napatingin ako sa sunny side up na sa harap ko. Perfect ang pagkakaprito nito. Naisip kong binili lang niya yon sa kainan sa labas. Hinipan ko ang kape bago uminom. Masarap. Nakanguso naman ito habang kumain. Ako nang nagligpit ng kinainan namin. Nakita kong isinuot niya ang sapatos niya. Papasok ka ba ng trabaho? Ihatid na lang kita. Humugot ako ng hininga. Paano ako papasok wala na akong trabaho dahil dun sa babaeng makapal ang fest kahapon. Maghanap pa ako ng trabaho kaya makakaalis ka na. Ipinagpatuloy ko ang paghuhugas. Ganun ba? Pwede kitang tulungan kung gusto mo. Nakangiti ito sa kanya ng lingunin niya. Malay niya ba kung anong trabaho ang ibibigay nito sa kanya? Baka dealer pa yun ng drugs. Sa nangyari sa kanila kahapon, sa kasagamit nitong motor, baka miyembro ito ng sindikato. O di kaya gangster ito na may maamo lang na mukha. No, thanks. Sagot niya na napasimangot dito. Bahala kang sa buhay mo. Aalis na ako. Salamat sa pagpapatuloy sa akin dito sa kahon. Kwarto mo. Asar na nilingon niya ito. Salamat din sa akin sa pagliligtas. Pagpapakain at paghati sa'yo dito, di ba? Padabog nitong isinara ang pintuan niya. Ako patuloy ang nagmukhang walang utang na loob sa sinabi niya. Naagaw ang atensyon ko ng mga supot ng pure silver, ang pamilihan sa kabilang kanto. Naggrocery si kuya. Nahiya naman ako sa inasal ko.
Nagligo na ako at nagbihis para maghanap ng trabaho. Magkakapaltos na naman ako sa panito, panigurado, sa hirap ng paghahanap ng mapapasukan trabaho. Ikinakabit ko na ang lock ng pintuan ko nang mapansing may papel na nakadikit doon. Wanted, personal assistant, presentable with good communication skills and knowledgeable, with or without experience. Para namang sinagot agad ang dasal ko. Trabaho nang lumalapit sa akin. Bumalik ako sa loob ng kwarto at nagpalit ng maayos na damit. Nag-apply na rin ako ng manipis na makeup kahit likas ang kagandahang meron ako. Personal assistant ang applyan ko. Habang papalapit sa address na nakasaad sa flyers, ay umusal ako ng dasal na sana ay maging mabait na sa akin ng tadhana. Bumaba na ako ng MRT at tumawid ng overpass. Saka nagtanong-tanong kung saan ang Livisti Corporation. Napanganga ako sa taas ng building na itinuro sa akin. It reminds of Rosales Towers. Ang kumpanya ni Dad. Nagdalawang isip ako kung tutuloy o uuwi. Pero naisip ko na masasayang ang inutang kong pera para ipamasahe. Kung uuwi ako, kailangan ko rin ng trabaho. Kung hindi ay baka maging kalansay na ako kakadayet o di kaya ulcer ang aabutin ko. Nagbuga ako ng hangin at saka pumasok. Automatic na bumukas ang glass door. Lumapit ako sa receptionist. Good morning. Mag-apply po sana ako dito. Ipinakita ko ang hawak kong flyers sa babaeng seryosong nakatingin sa akin. She's eyeing me from head to toe. That's right. Alam ko naman na kung bakit. Maganda nga kasi ako. Pero tila hindi niya gusto ang beauty ko. Ang tingin niya ay may halong pangungutya. Pagkatapos niyang makapaniwala, ang sarili niya na mas maganda siya, binigyan niya ako ng instructions. Function room, 10th floor, door 5, from the right. Inabutan niya ako ng visitor's ID. Itatanong ko sana kung anong meron sa kilay niyang nakataas pero hindi bali na lang. Obvious naman kasi na hindi niya ako gusto. As if naman, gusto ko siya, diba? Huminga ako ng malalim at nagpasalamat sa kanya at saka naglakad palayo. Maganda at maldita lang ako pero hindi ako pinalaking bastos. Pumasok na ako ng elevator and welcomed by a friendly smile mula sa elevator girl. Buti pa siya, magandang gising. Unlike ni ate girl sa reception. Tinanong niya kung anong floor ako at siya na mismo ang nag-press ng 10th floor button. I got off the elevator and walked to my right. Tumigil ako sa tapat ng door number 5, saka pumasok. May ilang babae na nauna sa akin at baka hindi lang ako na-inform na pageant talagang a-apply namin. Kung todo makeup at nakasuot ng sexy dress ang mga kasama ko. Samantalang maluwang na long sleeve at tight jeans ang suot ko. May magandang babae na lumabas at kinuha ang resume na dala ko. Hindi makakapasa bilang PA ni Mr. L ang isang yan. Hindi man lang nag-abala. Alam ko na ako ang pinariringgan nila. Isang malaking check chorus ng 2 pang babae. Ang baduy. Sabad ng isa pa. Look who's talking. Isasagot ko sana pero para saan pa? Sayang ang laway ko. Kung makabaduy naman si ate girl. Sa bagay, baka sarili niya ang tinutukoy niya. What's wrong with my blue long sleeves? Tight jeans and dirty Converse shoes. Hindi ko pa kasi nalalabhan ang sapatos ko. Nagsitahimik ang mga 8 froglets nang lumabas mula ang magandang babae. Alexa Mendoza? Tawag nito sa akin. Ako yon. Yun ang pangalang ginamit ko. My mom's last name noong hindi pa niya alam na isa siyang Diluna. Nagtaas ako ng kamay. Come with me. Niliwagan nito ang pinto. Hindi pa ako tuluyang nakakapasok ng may magsalita sa mga naroon. Teka lang, miss. Nauna kami sa kanya. Hirit ng isa. Oo nga. Kanina pa kami nandito Unfair naman yata. Reklamo ng isa pa. Sorry girls, but all of you are overqualified. Except Miss Mendoza. Boom! Checkmate. Buti ko sa kanila. Pasimple ko silang nilingon at inipit ang buhok ko sa kaliwang tenga. Serves them right. Huwag kasing malalait. Bad yun. Simplicity is beauty.
Pagpasok namin ng pinto, ay naglakad kami ng konti. Saka naman pumasok sa isa pang pinto. Mage yata ang design ng opisina nila. Amazing. Mr. L will ask you some question before he decide if you're hired or not. Ngumiti sa akin ang kasing ganda kong babae, na marahil ay empleyado din ang tinatawag nitong Mr. L. You mean interview? Tanong ko. Kinda, galingan mo. Bulong niya sa akin. She's friendly. I like her. Umalis na ito at naiwan akong mag-isa sa loob ng malawak na hula ko ay boardroom. Congratulations, Miss Mendoza. You made it this far. Nagulat ako nang may magsalita mula kung saan. Buong-buo ang boses nito. Big brother? Baka bahay na pala ito ni kuya. Thank you po. Ang creepy, makipag-usap na walang kaharap. Pero kailangan ko ang trabaho ito. Kunwari na lang nasa Pinoy Big Brother ako. I'm Mr. L, your future boss, if you pass this interview. Di kaya pangit itong future boss ko? Bakit tayo magpakita? Pero yung mga babaeng kasabay ko, bakit todo magpaganda? I only have one question. Isa lang? Sisiw naman pala. Why should I hire you? Kasi nag-apply ako, di ba? At kailangan ko ng trabaho. Gusto ko sanang isagot kaso, baka pauwiin niya agad ako. I am efficient and skillful. I can work. Nabitin ng iba ko pang nakahandang English dahil nagsalita ulit ang boses. Narinig ko na yan. Give me something new. Hindi yung nabasa mo sa Google. Lo? Paano niya nalaman na nabasa ko yun sa Google? Amazing ulit. Gusto niya ng bago. I badly need this job, sir. Baka pumamalimos na ako sa kalye kapag hindi niya ako tinanggap. With matching pout pa yon. Sana nakita niya. Ha. Walang magbibigyan ng limos sa'yo, Miss Mendoza. Aba, matindi. Tinawanan ako. Hindi kaya bipolar itong magiging boss ko? But I like you because honest ka. You're hired. You're hired? You're hired? Nag-reply yata sa utak ko ang sinabi niya. You can start today. Simulan mo sa pagbili ng lunch ko. I want Caesar salad, baked oysters, grilled tuna, and fried rice for lunch. Mabuti na lang Girl Scout ako. Naisulat ko lahat ng gusto niya. From now on, you will be my PA, Miss Mendoza. You will receive 50,000 pesos monthly for your salary. Hindi nga. Bigla akong natakpan ng bibig ko. Hi, Isabel. Yang bibig mo. Sermon ko sa sarili ko. Yes, you heard me right. Pero binabalaan kita ngayon pa lang, Miss Mendoza. Hindi basta-basta ang trabahong pinasok mo. Ako pa talaga? Walang inuurungan ng isang Isabel. I'm ready for this job, sir. Kailangan ko ang trabahong ito. Hindi ako pwedeng mamalimos sa kalye. I'm too pretty to be a beggar, and going home is not an option. Duman ka sa sekretary ko. She will give you the other details of your employment and the money you will be using for my needs. You may go. Ay, bongga. May pamani pa si kuya. Thank you po, Big Brother Mr. L. Natampal ko ang noo ko sa mga pinagsasabi ko. Umayos ka, Isabel. Muli kong sermon sa sarili ko. Nandito ka na pala, Alex. Okay lang ba na tawagin kitang Alex? I'm Michelle. Pero Mitch na lang. Sekretarya ako ni Mr. L. Nakipagkamay sa akin si Mitch. Oo naman. You can call me Alex. Nice to meet you, Mitch. Mabuti na lang mabait siya. Iilan lang kaming maganda na mabait pa. Charot. Take this credit card. Diyan mo kukunin ang perang gagamitin mo sa mga ipapabili ni Mr. L sa'yo. Gaya ng pagkain. Ay, bongga. May pa-credit card. Ito naman ang cellphone. Nandyan ang number ko at ni Mr. L para madali ka naming makontak. Nakaline yan kaya wala kang magiging problema sa load. May pa-cellphone din. Jackpot ako sa trabahong ito. Salamat, Mitch. Hulog ng langit ang trabahong ito. Umiling siya. Good luck, Alex. Sana magtagal ka. Magtatanong pa sana ako, kaso sinagot na nito ang nag-iingay na telepono.
Lumabas na ako para bilhin ang lunch ng faceless kong boss. Curious talaga ako sa itsura niya. Kakaibigan ko muna yung si Mitch para naman makakuha ko sa kanya ng kahit picture man lang ni Mr. L. Pagkahatid ko ng lunch ni boss ay sinabihan ako ni Mitch na pwede na daw akong umuwi at tatawagan na lang kung kailangan. Pabor sa akin yon. Dahil medyo napapagod na rin ako, bumili ako ng kanin at ulam gamit ang sobrang pera sa lunch ni boss. Sabi ni Miss pwede ko daw yun gamitin. Yayamanin talaga ang boss namin. Pero napapaisip pa din ako kung sino si Mr. L. Wag naman sanang boss siya ng mafia o gangster. Hindi kaya drug dealer? Hay, basta bahala na. Ang importante, may trabaho na ako at hindi ako magugutom. Ang pangit naman kung mamamatay ako tapos ang lalabas sa medical report, cause of death, gutom. Damn. Malapit na ako sa hindi kagandahan kong inuupahan nang makita si Aling Calixta na may hawak na pamaypay. Maniningil na naman siya. Kakabayad ko lang ah. Mabuti at dumating ka na, Alex. Ito ang 1,000. Napaawa ang labi ko. Si Aling Calixta, namibigay ng pamasko. Para po sa akin? Ang laki naman po ng pamasko niya sa akin. Kumunot ang noo niya. Anong pamasko ang sinasabi mo? Malayo pa ang Pasko. Saka ako, mamimigyan ng pamaskong 1,000? Masaya ka. Sabi ko nga po, ibinabalik ko lang ang bayad mo para sa buwan na to. Dumating ang anak ko galing probinsya kasama ang asawa at anak niya. Gagamitin nila ang kwartong ito. Teka, ano daw? Pinapalis niyo po ako? Saan naman po ako titira? Huwag naman pong ganito, Aling Calixta. Back to square one ulit ako. May trabaho nga ako. Wala naman akong tutuluyan. Iniligpit ko ng mga gamit mo. Kunin mo na lang sa loob. Sa halip na tumunganga ka dyan, umalis ka na at maghanap ka na ng matutulugan mo. Wow naman, ipinag-impake niya talaga ako. Ang bait ah. Sige po, aalis na ako. Huwag niyo po akong alalahanin kung wala akong matutulugan ngayong gabi. Kung mahablot man ako ng adik sa daan at mapagsamantalahan. Matulog ko kayo ng mahimbing mamaya. Hindi naman po siguro uulan. Kasi pag nagkataon, mababasa ako at wag naman sanang magkasakit ako. Huwag niyo na po akong alalahanin na baka masagasaan ako at madeds. Saka ako tumalikod. Tingnan lang natin kung makakatulog nga siya ng mahimbing. Iniwan ko ng iba kong gamit at dinala lang ang mga importante. Wala akong maisip na pupuntahan at malapit nang magtago si Haring Araw. Saka naman tumunog ang bagong cellphone na nasa bag ko. Sinagot ko without looking kung sino ang tumatawag. Baka si Mitch. Mitch? May pinapagawa pa si boss? Baka pwedeng pas muna. Pinalayas kasi ako ng mabait kong kasere eh. Maghahanap pa ako ng lilipatan. Napatingin ako sa phone nang walang sumagot. Ano yon? Joke na may tumawag. Ibinalik ko na lang sa bag ko ang CP ko bago pa mahablot ng mga bad people na walang alam kundi mag-snatch ng gamit ng iba. Hindi pa ako nakakahakbang ay may nag-text naman. Kinuha ko ulit at binasa ang message. Alex, I forgot to tell you kanina. You need to stay sa condo ni Mr. L para madali kanyang mahanap at para maasikaso mo siya kapag nandun siya sa condo. Don't worry, hindi siya madalas mag-stay doon. Just get the key sa reception. I'll send you the address. Tell them sa unit ni Mr. L. Take care. Mitch? Halos yakapin ko ang poste na nasa tabi ko sa tuwa. Online yata si Lord. Dininig agad ng prayers ko. Hindi ko na kailangang maghanap ng malilipatan. Everything happens for a reason talaga. Pinuntahan ko ang binigay na address ni Mitch na nasa Makati. Yayamanin talaga si Mr. L. Siguro naman may mga pictures siya sa condo niya. Ang ngiti sa mukha ko ay naglaho na makapasok na ako sa condo niya. Sumalubong lang naman sa akin ang hindi kaaya-ayang amoy at magulong condo. Damn! What a messy place! Hindi ko mapigilang na ibulalas. Empty boxes of pizza,
cans, chips, bottles. Binagyo yata ng basura ang kondo niya. Hanggang kitchen ay ganoon din. Makalat din ako, pero hindi naman sa buong bahay namin. Sa kwarto ko lang. Pero siya, pati sala. Kaya naman pala ganun kalaki ang pasahod niya. Kasi, basurera, maid, cleaner, dishwasher at house girl ang magiging trabaho ko. At pagbukas ko ng isang kwarto ay magulo din. Mukhang yun ang kwarto niya dahil sa kulay at ayos nito. There's no way na magiging labandera ako. Binuksan ko ang isa pang kwarto na medyo maayos. Mukhang walang gumagamit. Nakapag-decide ako ng itong magiging kwarto ko. Bahala na si Mr. L. Kaya siguro Mr. L kasi lazy. As in, tamad. Sa itsura ng kondo niya, malamang talaga tamad siya. Malamang hindi siya mag-stay dito sa kondo niya. Pati daga nagre-reklamo sa dumi. Alikabok everywhere. Nagpalit ako ng damit. Isang maluwag na t-shirt at shorts then I tied my hair into a band. Saka sinimulang linisin ang sala. Wala rin naman akong choice eh. Tiis ganda na lang. Naghigilap ako ng garbage bag at saka pinasok lahat ng basura. Naloko ako dahil 5 malalaking garbage bag ang napuno ko ng basura. Pawisan ako nang matapos kong linisin ang living room niya. Pero mabango pa din naman ako. Nakaramdam ako ng gutom. Nakalimutan ko na magtanghalian kanina dahil kay Aling Calexta. Sana inuusig siya ng konsensya niya ngayon. Imposibleng makakain ako sa dumi ng kitchen. Kaya uminom na lang ako ng tubig. Saka inumpisa ang linisin ang makalat niyang kusina. Sa tagal ng ibang hugasin, ay naroon ay inaamag na. Pagkatapos kong maghugas ay kinuha ko ang binili kong pagkain kaninang tanghali sa kaininit. At nilantakan ito. Lunner ang tawag dito. Very late lunch at saka dinner. Ang katumbas ng brunch. Pinagpatuloy ko ang pagliligpit ng buong kondo niya. Pati banyo ay kinarir ko ng paglilinis. Iniisip ko na lang ang 50,000 kong sahod kapag feeling ko pagod na ako. Pinalitan ko din ang bedsheet at mga kurtina. Bukas na lang ako maghahanap ng laundry shop. Never ako maglalaban ng makakapal ng comforter niya. Masisira ang magaganda kong kamay. Pasado 10:00 na ako natapos at gusto ko nang palakpakan ang sarili ko. Nagmukhang hotel ang kaninang basurahan niyang kondo. Pero takte, masakit ang mga muscles ko. Nagpahinga ako saglit at saka naligo at pagkatapos ay naghagilap ng makakain sa kitchen niya. Mabuti na lang may cup noodles pang hindi expired. Binuksan ko ang TV at nanood dahil siguro sa pagod ay nakatulog ako. Nagising ako na masakit ang leeg at likod ko. Gawin ko ba namang kama ang sofa? Sino ba naman ang hindi makakatulog sa pagod? Sa dami ng nilinis ko. Nag-coffee ako sa itinuloy ang paglilinis ng banyo ni boss. Mabuti na lang, sinanay kami ni mami na paminsan-minsan ay tumulong sa paglilinis ng bahay. Lalo na kami ni ate. Para na pag dumating ang araw na mag-aasawa na kami, we know how to take care of the house. Hindi nga naman sure na habang buhay kaming may kaya at afford ang maid. The irony of life. Sa bahay may maid kami. Tapos dito, maid ako. Pero anong masama sa trabahong ito? Kaysa naman maging tambay at umaasa na lang sa iba para mabuhay. Minsan lang hindi ko maintindihan kung bakit mababa ang tingin ng iba sa mga yaya, maid, PA, cleaner, kasambahay, o domestic helpers pag nasa ibang bansa. Hindi yata nare-realize ng iba kung gaano kahalaga ang trabahong ganito. We make the life of other people easy. Malaking tulong sa pang-araw-araw na buhay ng mga working sectors ang mga kasambahay, lalo na sa walang oras maglinis, mag-alaga ng mga anak at mag-asikaso ng ibang kailangan nila. Dito sa Pilipinas at maging sa abroad. Napanood ko minsan sa news na may 10 million OFWs abroad and they represent 10% of the nation's economy. These people are sending money back home every year to their loved ones. The remittances go straight to families, relatives, households, friends,
so they can improve their quality of life. More than a third of the Filipinos' population receives money from family abroad. Those remittances help to stabilize our peso against the US dollar. Kaya hindi ko naintindihan kung bakit mababa ang tingin ng iba sa ganitong trabaho. Ay tipaklong, nagulat ako nang mag-vibrate ang bago kong cellphone habang palabas ako ng banyo ni boss. Tapos na kasi ako maglinis. May nag-text. Galing kay Mr. Lacy Mr. L. Filipino breakfast at 9 a.m. dyan sa kondo ko. Sosyal. May theme ang breakfast ni boss. May pa-Filipino breakfast pa siyang nalalaman. Wala namang laman ang refrigerator niya kundi alak. Naligo na ako. Hindi na kasi ako mabango. Pinagpawisan ako sa paglilinis ng banyo niyang pwede na maging kwarto. Lakas makahotel ng banyo. Hindi naman marunong maglinis. Nagmadali na ako magbihis at lumabas. Bumili na lang ako ng lutong pagkain. Mabuti na lang at may malapit na restaurant, pati grocery sa kondo niya. Namili na ako ng iba pang wala sa kondo niya. Nakabalik na ako at naging abala sa pag-aayos ng mga stocks na pinamili ko sa ref at maging sa cabinet niya. Inayos ko na rin ang pagkain niya sa lamesa. Ipinagtimpla ko din siya ng kape. Mag-aalas 9 na rin naman. Nagulat ako nang makarinig ako ng ingay mula sa kwarto niya. Magnanakaw! Sinigurado ko naman ang pagkakasara ng pinto kanina. Paano siya nakapasok? Kumuha ako ng tinidor. Kutsilyo sana pero ayaw akong makapatay. Bad yun. Dahan-dahan kong pinihit ang pintuan. Huwag kang kikilos ng masama kung ayaw mong itusok kasi ito. Sabay taas ng tinidor. Seriously? Napaawang ang labi ko nang makilala kung sino ang nagsalita. Enzo? Anong ginagawa mo dito? Mukhang katatapos lang niyang maligo. May hawak pa siyang tuwalya at nakasimangot na tumingin sa akin. Ano sa tingin mo? Kondo ko to. Isa pa. Ibaba mo nga yung tinidor mo. Tingin mo naman makakapatay yan. Sa kanya ako tinawanan. Kaya nga ito ang kinuha ko. Ayoko makapatay. Teka, huwag kang magulo. Kondo mo ito? Ibig sabihin, ikaw si Mr. L? Kumuha ito ng t-shirt saka isinuot. Yes, ako si Mr. L, as in Lorenzo Laviste. Wow, pinakyaw niya ang L. Bumaba ang tingin nito sa maganda kong legs. Mga lalaki nga naman. Eyes up here, Lorenzo. Pinaningkitan ko siya ng mata. Ibig sabihin, kilala mo na ako nung interview? Bakit hindi ka agad nagpakita? May pa-voice interview pa itong sungkit na to? Wala kasi ako sa office that time, kaya boses ko lang ang kumausap sa'yo. Choosy ka pa? Bumaba na naman ang mata nito sa hita ko. Saka ito lumabas ng kwarto. Hindi ko siya masisisi. Maganda naman kasi talaga ang mga yon. Ikaw bang nag-iwan ng flyers sa harap ng kwarto ko? Naalala ko na inalok niya ako, natutulungan. Pero tumanggi ako. Sa kanya rin palang bagsak ko. Umupo na ito at nagsimulang kumain. Shh! Ang ingay mo! Baka hindi ako matunawan. Obvious naman na para sa'yo yung isang plato. Be quiet and eat. Utos nito. Sumunod na lang ako kahit ang dami ko pang gustong itanong sa kanya. Hindi yun mauubos kung hindi ko itatanong. Enzo? Itinas nito ang hintuturo to silence me. Kumain na lang din ako. Naalala ko tuloy nung kumain kami sa karinderya. Mukhang masarap itong niluto mong breakfast. Anya? Pinagsasabi nitong sungkit na to. Huwag kang assuming na akong nagluto ng mga yan. Di wala ngang laman ang ref mo. Which is good kasi. Medyo hindi ako marunong magluto. Anong medyo? Baka hindi. Kontra ng utak ko. Damn right. Isa pa, napakadumi nitong unit mo. May bala kaya tang gawing dump site. Nagsalubong ang magaganda niyang kilay. Shete, kung ano-anong napapansin ko. Pero wala akong makuhang sagot sa kanya. Sarap na sarap ito sa kinakain. Sinamaan ko siya ng tingin nang kinuha niyang isang tuyong nasa plato ko. What?
Tig-isa tayo, mukhang masarap eh. Dadalawa na nga lang. Malay ko bang kumakain siya ng tuyo. Kakaiba ka talaga. Iiling-iling na sabi nito. Pagkatapos mo kumain, aalis tayo. Aalis lang, sungkit? Kasi wala namang tayo. Pinasadahan niya ng tingin ang legs ko. Nakakarami na siya. Change your shorts. Masyadong maigsi. Talaga namang magpapalit ako. Kahit naman maganda ang legs ko, wala akong balak ibalandras sa madlang people. Pareho naming inabot ang isa pang extra fried rice na in-order ko. Naubos ko na kasi ang isa. This is mine. Nakuha mo ng iyo. Inilayo niya sa akin ng plato. Napasimangot ako. Dapat pala 3 na lang ang in-order ko. Nagulat ako nang ilagay niya sa plato ko ang kalahati ng kanin. Iced, kababae mong tao. Ang lakas mong kumain. Pakiba niya, food is life. Ano naman kung MPG ako? Pero in fairness, ang bait ni kuya. Niligpit ko na ang pinagkainan namin, saka nagbihis gaya ng gusto niya. Happy now? Umikot ako sa harapan niya. Pshh! Anya, saka tumalikod. Sumunod naman ako sa kanya. Ang lalaki ng hakbang palibasa sungkit. Napasipol ako. Ang gara ng kotse eh. Sa front seat ka, hindi mo ako driver. Sasakay na dapat ako sa likod. May kakausapin lang akong tao. Ako lang ang bababa ng sasakyan. Nag-drive siya patungo sa isang park. Dito ka lang sa loob. Saglit lang ako. Ipinarada niya ang sasakyan sa ilalim ng puno para akong bata kung pagbilinan niya. Curious na sinundan ko siya ng tingin. May lumapit naman sa kanyang lalaki at may inabot na envelope. Saglit na nag-usap ang mga ito. Halos ma-extend ang leeg ko sa gumagawa kong pagsilip sa kanila. Napatingin sa gawi ko si Enzo. Umayos ako ng upo. Kunwari, ay abala ako sa pagtingin-tingin sa labas. Hindi nagtagal ay bumalik na din si Sungkit. Bitbit ang envelope. Drugs ba yan? Paano kung may illegal siyang ginagawa? Ha? Anong drugs? Tingin mo naman sa akin ngayon, drug dealer? Ibang klase ka din. Ikaw na nga itong binigyan ng trabaho, pagdududahan mo pa ako. Thank you naman. Kita mo tong lalaking to, kaya nga nagtatanong eh. Relax lang, high blood agad. Kaya nga nagtatanong, okay? Sorry. Nakasimangot ito habang nagmamaneho. Pero kahit ganon, gwapo pa rin siya. Landi! Saway ng utak ko. Sunod naming pinuntahan ng isang malaking mall. Panay ang bati sa kanya ng ilang mga naroon ng good morning Mr. L. Sumasagot naman ito sa ilan. Ang iba ay nginingitian niya lang. Celebrity si kuya? Mr. L? Pwede pa magpa-picture sa inyo? Isang babae ang lumapit sa kanya. Ngumiti naman ito at tumango. Miss, pwede kunin mo kami? Baling na ate girl sa akin. Pagkatapos niya akong tingnan from head to toe, hindi ko gusto ang mga tingin niya. Mapangot siya. Oo naman, bakit hindi? Tiningnan ko rin siya. Mula ulo, mukhang paa, hanggang paa. At dahil hula ko ay member siya ng Mean Girls, ginagdahan ko ang kuha. Ibinalik ko na sa kanya ang cellphone niya. Hindi pa kami nakakalayo ay sumigaw si ate girl. Miss, bakit blurred? Kasi nga ginandahan ko. Maging mabait kasi, lalo na kung humihingi ka ng favor. At huwag gumasta na kagandahan, lalo na kung nananaginip ka lang. Nakapasok na kami sa office. Ibig sabihin sa kanya din itong mall? Alex, kaya mo naman sigurong mag-file. Gawin mo to para hindi ka mainip. Tinuruan niya ako kung ano ang gagawin ko. Dahil sobrang lapit niya ay naamoy ko ang pabango niya. Amoy mayaman. Achoo! Damn! Yung allergies ko. Nakalimutan kong allergic nga pala ako sa branded na pabango. Yes, mate ang pointed nose ko. Achoo! Pinaningkitan niya ako ng mata niyang singkit. Sorry Mr. Lorenzo, ang bango niyo kasi eh. Allergic ako sa pabango. Ngumiwi siya. Call me Enzo, kung gusto mong magkasundo tayo. Lumayo na siya sa akin.
Natawa naman ako. Lakas kasi maka-vintage ng pangalan. Okay po, Mr. L. He gave me a warning look. Okay, fine, Enzo. Enzo na kung Enzo. Basta. Vintage ang name niya. Lumabas ako para hanapin ang mga folders na paglalagyan ko ng mga na-file ko. Nagbubulungan ng ilang babaeng naroon, malapit sa steel cab na kinatatayuan ko. Sino na naman kaya ang kasama ni Mr. L? Kahawig pa ni Miss Elena. Wow! Kahawig ko na pala si Sangre Elena, sa ate girl na mayaman sa lipstick. Kaya nga siguro nandito yan kasi magkahawig sila. Saan naman kaya napulot ni Mr. L yan? Mamaya gold digger na pala yan. Sa ate girl na maraming stock ng blush on. Gold digger? Di rin. Sines naman kaya si Elena. Baka nilandi si Mr. L kaya pinatulan. Si ate girl na may supply yata ng foundation. Breath in, breath out, Isabel. Kasama ba sa bayan sa inyo ang pagchismisan ng ibang tao? Pero hindi nakakapagtaka. Magkakaibigan nga kayo. Ang ganda ng make-up nyo. Perfect combination. Saka ko sila tinalikuran. Oh, by the way, gusto niyo ba ng tip para mapalapit kay Mr. L? Bawasan yung make-up nyo. Baka sakaling pansinin niya kayo. Sabay kindat ko. Makapanghusga, wagas. Do not judge me. I'm not in court. Hindi na maganda ito. Pangalawang beses na akong pinagtitripan dahil kay Mr. Lorenzo. Alex? Mr. Lorenzo? Nagsalubong ang kilay nito. Enzo, gwapo dugtong ng utak ko. Inaasar mo ba ako? Umiling ako. Ngayon ko lang napansin na maganda ang mga pilik mata niya. I have this habit of liking people's eyelashes. His eyes are captivating too. Ipinilig ko ang ulo ko. Shit eh. Am I crushing on Mr. Lorenzo Liveste? Naging maayos naman ang mga sumunod na araw ko sa pagtatrabaho kay Sungkit. Naitatawid ko pa rin ang pagbili ng breakfast niya mula sa restaurant nang hindi niya nalalaman. Kakatapos ko lang maglinis ng may kumatok, hindi niya ako sinama sa lakad niya today. Binuksan ko ng pinto para kasing bubutasin na ng kumakatok. Ano ba, Renz? Ang tagal mo namang buksan ang door. Marting bungad sa akin na isang girl. Sino po sila? Magalang kong tanong. Nagsalubong ang kilay niyang tila bagong ahit, ang nipis. Ikaw, ang sino? Pinoy nga naman. Sagutin ba ng tanong ang tanong din? Anong ginagawa mo dito sa unit ni Renz? Kita mo tong babaeng to? Ang aga-aga, hayata. Miss, walang Renz dito. Isa pa, dito ako nakatira. Kaya kung wala ka ng kailangan, may gagawin pa ako. Pero itinulak niya ako saka pumasok. Bahay niya? Renz? Renz? Yuhu! Akmang bubuksan nito ang kwarto ni Enzo. Pero humarang ako. Ang sabi ko, walang Renz dito. Makakalis ka na. Trespassing na itong ginagawa mo. Mahinahon pa rin ako. Ayaw kong sirain ang araw ko sa babaeng ito. Trespassing, ha? Wala naman akong ginagawa. Anya? Miss, for your information, every unlawful entry into another's property is trespass, even if no harm is done. Tinaasan ko siya ng kilay. Matalino ang nagbabasa. Ikaw ba ang flavor of the month ni Renz? Pagsasawaan ka rin niya. Lalo na at mukha kang muchacha. At least, hindi hipon, tapon ulo. Bad, Isabel, bad. Saway ng utak ko. Manlalait pa kasi. Nagkalat talaga mapanglait sa mundo. Tingin-tingin din sa salamin. Lumapit ako sa pinto at mas niluwagan ang pagkakabukas nito para sa kanya. Mabuti at nakaintindi naman siya. Inirapan niya pa ako bago umalis. Madapa ka sana, bulong ko. Pagsara ko ng pinto ay bigla kong naisip na baka si Enzo nga ang hinahanap nito. Renz, galing sa Lorenzo. Hindi ako makapaniwala na nagdadala siya ng babaeng hipon dito sa unit niya. At alangan namang magdota sila kung sila lang ang nandito. Babaero ka pala.
Binato ko ng tropilo ang pintuan ng kwarto niya. Bakit ba ako naiinis? Ano naman? Kung nagdadala siya ng babae dito, bahala siya sa buhay niya. Naligo ako sa lumabas. Balak ko sanang mamalengke, pero sino naman ang magluluto? Namimiss ko na ang luto ni Mami. Hi kuya! Bati ko sa guard dahil friendly ako. Pinatwinkle ko pa ang mata ko. Sagot naman dyan kuya, bulong ko. Pero deadma lang siya, mga beshi. May pinagdadaanan yata. Nahohomesick na talaga ako. Sa bagay, matagal na rin ako dito sa Tate. Charot! Magnanakaw! Snatcher! Nabulabog ako sa pagsisenti ko sa kalye nang may sumigaw sa may unahan. Tumatakbo ang lalaking may dalang bag and he is approaching me. Siya yata yung magnanakaw. Kunwari hindi ko siya pinansin pero pasimple ko siyang pinatid nang saktong dumaan siya sa harap ko. Boom! Nabitawan niya ang bag. Agad ko itong dinampot. Ang laki-laki ng katawan mo. Bakit hindi ka magtrabaho? Lecture ko sa kanya na parang nanay. Ang hirap sa ibang tao. Ayaw magbanat ng buto. Gusto ng pera. Tamad naman. Akin na yung bag. Huwag kang mangialam kundi papatayin kita. Naglabas na siya ng patalim na mukhang mapurol naman. Kitchen knife yata. Naku, kuya. Lumanay ang linya mo. Palitan mo. Hindi ako nakikipagbirian sa'yo, miss. Akin na yung bag. Uundayan niya dapat ako ng saksak, pero nahawakan ko siya sa braso sa pinilipit. Nabitawan niya ang patalim. Salamat kay Daddy. Pinaturuan niya kaming magkakapatid ng ilang self-defense, lalo na kami ni Ate Chloe. Inikot ko ang kamay niya, palikod sa kasinipang likod ng tuhod niya. Dahilan para mapaluhod siya. Sakto namang may dumating na pulis. Lagi naman silang late eh. Dinakip na nila yung lalaki. Ibinalik ko naman ang bag sa babaeng sumisigaw kanina. Nagpalakpakan naman ang mga naroon. Umikot ako sa kasumaludo sa kanila. Nagbow din. Ginagalingan ko eh. Maraming salamat sa tulong mo, miss. Pambili namin ng pagkain ang laman ng bag na to. At dahil birthday nitong mga anak ko, wala naman kasi kaming paghanda kaya ipinasyal ko na lang sila. Napatingin ako sa dalawang batang kasama niya na magkamukha. Kambal kayo? Tanong ko sa kanila. Opo. Sabay na sagot nila. Nakakatuwa naman. Alam niyo bang may kakambal din ako? Lalaki siya, parang kayong magkapatid. Naalala ko tuloy si Ian. Talaga ate? Pogi din po ba siya gaya ko? Bibang tanong ng isa sa kambal. Siyempre. Maganda kaya si ate. Di pogi din yon. Kakambal niya yun eh. Hindi nagsisinungaling ang mga bata. Maganda daw ako. Naku, huwag niyo nang kulitin ang ate niyo. Maraming salamat ulit. Anak, hindi lahat ay gaya mong tutulong. Lalo na sa sitwasyong ganito. Ngumiti ako sa kanya. Turo po kasi sa akin ng mga magulang ko na kapag may nangangailangan at kaya ko namang tumulong, huwag daw pong magdalawang isip. Busog kami sa mga pangaral nila mami at sinigurado nilang lalaki kaming mabubuting tao. Medyo pasaway lang naman ako. Medyo lang naman. Nagpaalam na sila sa akin. Kakain pa daw sila sa masayahing bubuyog. Ang ultimate favorite ng mga bagets. Nagring naman ang phone ko. Where are you? Damn, wala man lang hello. Kaasar tong sungkit na to. Paki mo ba? Hindi ko pa nakakalimutan yung babaeng naghahanap sa kanya. Mga lalaki talaga, sobrang babaero. Unbelievable. Baka nakakalimutan mong boss mo ako, Alex. I rolled my eyes. Why? Bakit? Anong kailangan mo, boss? Mainit ang ulo ko sa kanya. Narinig ko siyang nagbuntong hininga. Masama yata ang gising mo kanina. I want lunch. Dito sa opisina. Kung saan ka nag-apply. Gusto ko ng tempura at beef steak. Bumili ka din ng lunch mo. Gusto kita kasabay kumain.
Ingat ka. Bye. Natunaw yata ang inis ko doon sa gusto niya daw akong kasabay kumain. At ingat ka. Hii! Kinilig ang sistem ko. Binili ko ang lunch na gusto niya, saka bumili din ako ng para sa akin. Gaya ng utos niya. Bago makarating ang elevator sa floor ng opisina niya, ay inayos ko muna ang buhok ko. Kinurot-kurot ko din ang pisngi ko gamit ang libre kong kamay. Nakalimutan kong mag-blush on eh. Buti na lang nakalip tint ako. Hi Mitch! Bati ko kay Mitch. Noong nakaraan ay nagkasama na kami nang sumaglit si Enzo sa opisina niya dito. Alex, it's good to see you. Oo nga pala. I need a copy of your birth certificate. Kailangan ko isubmit sa HR. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Patay. Alex, dinig kong tinawag ako ni Enzo mula sa loob ng opisina niya. Mabilis akong pumasok at iniwan si Mitch. Mamaya na ako maghahanap ng palusot sa kanya. Gutom? Makasigaw? Bungad ko kay Enzo. Nakikipagchismisan ka pa kasi kay Michelle eh. Asus? Kunwari pa tong singkit na to. GPG naman, counterpart ng MPG. Aayusin ko na sana ang pagkain sa lamesa nang tapikin niya ang kamay ko. Hindi tayo kakain dito. Madudumihan ang table ko. Isa pa, mangangamay itong office. Ang arte-arte nitong sungkit na to. Sapakin ko na to eh. Tumayo siya sa kamay binuksang pinto. Huwag niya sabihin sa CR kami kakain. Ano pang inaantay mo? Jan, Pasko? Next year pa yon. Sinimangutan ko siya. Sasamain talaga sa akin ang lalaking to. Ubod ng sungit. Sungkit naman. Na-amaze ako dahil kwarto ang napasukan namin at hindi CR. May kama. Table na may 3 upuan at may ref din. Ayos. Kinuha niya ang mga dala ko at siya na mismo ang nag-ayos sa lamesa. May plato din siyang kinuha sa maliit niyang kitchen. Iba na talaga kaming mayayaman. Inis pa rin ako sa kanya. Pinaghila niya ako ng upuan. Slight lang pala. Nilagyan niya rin ako ng kanin at tempura sa plato ko. Okay, hindi na ako naiinis. Tuluyan ko nang nakalimutan ng inis ko sa kanya pagkaharap ko sa pagkain. Wala kaming imikan hanggang sa maubos namin ang lahat ng binili ko. Nga pala boss, siningkitan niya ako ng mata. May naghahanap sa'yo kanina. Renz pala ha? Anong pangalan mo pa? Na hindi ko alam bukod sa Mr. L, Renz at Enzo. Iniligpit ko ng pinagkainan namin. Itinikod naman niya ang siko sa table. Saka nang alumbaba habang nakapikit ang mata. Santissima, ang gwapo. Muntik ko nang mabitawan ang platong hinuhugasan ko. Dinadaan na naman niya ako sa mukha niya. Hoy! Hoy! Huwag mo nga akong dinadaan sa pagpapakyut mo. Hinahanap ka ng babae mo kanina. Pero ang gwapo niya talaga. Lakas makahatak ng pilik mata. Kilay, ilong, at mapulang labi. Dugtong ng utak ko. Landi eh. Don't mind her. Hindi ko siya kilala. Huwag ka maingay. Matutulog ako saglit. Gisingin mo ako ng 1:30. Nahiga na ito sa kamang naroon. Maya-maya pa ang mumunting paghinga na lang niya ang naririnig ko. Pagkatapos kong maghugas, ay nilapitan ko siya. Kailangan pag matutulog, gwapo pa rin. Bulong ko. Naisip ko siya, kuhanan ng picture. Ang cute. Kainis. Lumabas na lang ako bago pa may gawin sa kanya. Hinanap ko si Mitch pero mukhang naglans din siya. Napatingin ako sa telepono. Tawagan ko kaya sila mami. Miss ko na silang lahat. Pati si Sian na inaaway ako lagi. Pero baka makilala nila ang boses ko. Paano kaya kung tumawag ako? Tapos ang bungad ko? Open, minded ka ba? Natawa ako sa pinag-iisip ko. Saka na lang siguro. Maya-maya bumalik na din si Mitch. Kamusta naman kasama si Mr. L, Alex? Hawak nito ang tumbler at umiinom marahil ng tubig. Kaya rin naman, medyo masungit siya. Umiling si Mitch.
Hindi naman siya masungit sa akin. Palabiro nga siya eh. Baka type ka niya. Gusto ko sanang isagot. Maganda naman kasi si Mitch, parang ako lang. Baka may something sa'yo si Mr. L, kaya kanya sinusungitan. Agad na? Baka trip niya lang talaga akong sungitan. Mitch, may kilala ka bang Alena? Curious akong kung sino siya. Yung isa sa 4 na sangre, iced. Parang ako din itong mag-isip. Si Alena na connected ka Mr. L? Baka kilala niya ito. Saan mo naman narinig yan? Alam mo Alex, wala sa mukha mo nagsismosa ka. Saka ito tumawa. Ex ni Mr. L, si Alena. Lalo lang ako naging interesado. Girlfriend siya ni Sir for 5 years. Akala nga namin magpapakasal na sila eh. Pero isang araw, hindi na namin siya makitang kasama ni Mr. L. At nung minsang itinanong ko sa kanya, umalis na raw at pumunta ng Germany. Ex pala. Narinig ko lang dun sa mga empleyado niya sa isang mall. Kahawig ko daw kasi. Ibig sabihin maganda itong si Alena. Maliit lang si Ma'am Alena. Mas matangkad ka pa yata sa kanya. At yung pagkakahawig, baka pagiging payat ang ibig nilang sabihin. Pero sobrang bait nitong si Ma'am. At saka mahinhin at mahinahong magsalita. Bagay na kabaliktaran ko. Napatingin ako sa relong nasa kamay ko. 1:40 na. Naku, magagalit na naman sa akin si Sungkit. Natarantang bumalik ako sa loob ng opisina ni Enzo at pumasok sa kwarto kung saan siya natutulog. Nakaisip ako ng palusot. Pinihit ko ang relo ko pabalik. Enzo, gising na. Pero hindi siya gumagalaw. Deads na yata. Enzo! Nilapitan ko siya at niyugyug. Nagulat ako nang bigla siyang dumilat at hinila ako paupo. Shh! 5 minutes! Anito sa kaniyakap ako sa bewang. Napasinghap ako. Nakasubsob siya sa likod na bahagi ng bewang ko. Ramdam ko ang hininga niya na tumatama sa damit ko. For a moment, hindi ako gumalaw. Kasi gusto mo rin yung pwesto mo. Bulong ng inner me. Nang biglang, agad ako napalay sa kanya. Sibuyas. Sa lahat naman ng oras, nalalabas ang aking fart. Inas na bumangon siya at nagpaypay ng ilong. Tch! Ang baho, sobra Alex. Nakangiwi ito. Bakit? May mabango bang utot? Kasalanan mo yan. Bigla-bigla ka na lang nang yayakap. Pwede ka namang magpaalam. Gusto kong idugtong. Whatever. Tumalikod na ito at pumasok sa banyo. Natampal ko na lang ang sarili kong noo. Panira ng moment ang wengya kong fart at nakakahiya. Nagtaka ako nang natagalan siya sa banyo. Hindi kaya nahimatay yon? Maya-maya ay lumabas na rin ito na ikinagulat ko. Mauna na ako sa labas. Nakaayos ng magulong buhok nito kanina. Pumasok din ako ng banyo saka nagsuklay. Kahit hindi naman kailangan kasi kulot ako. Hindi na mahalata kahit walang suklay. Naglagay na din ako ng lip tint, pati na sa pisngi. Bakit ba issue sa akin kung nakaayos man ako o hindi? Kausap ko sa sarili ko sa salamin. Lumabas na din ako para sana itanong kay Enzo kung maipapagawa pa siya. Naabutan ko na may kausap siyang 2 lalaki. Uy, tignan mo nga naman. Akala ko ba nagbago ka na bro? Sino itong magandang binibini na ito? Hi, I'm Willie. Kaibigan ako ni Enzo. Napatingin ako sa nakalahad niyang palad. Ano Willie? Wilfredo ka mo. Ako nga pala si Anton. Mas gwapo si Anton kaysa sa kasama nito. Makikipagkamay na sana ako nang tinabig ni Enzo ang kamay ng kaibigan. Kita mo tong sungkit na to? Anton, short for Antonio. Humalakak yung Willie sa sinabi ni Enzo. Si Alex, PA ko. Pakilala nito sa kanya. Nice name for a beautiful girl like you. Hinawakan ni Willie ang kamay ko at dinala palapit sa labi. Pero bago pa man nakalapat ang labi niya sa likod ng palad ko,
Naitulak na siya ni Sungkit. Ang sama ng ugali niya talaga. Mga loko-loko kayo. Huwag si Alex ang pagdiskitahan nyo. Sumuko kayo sa mga girlfriend nyo eh. Ay, sayang. Mga taken na pala. Sige na Alex, pwede ka nang maunang umuwi sa kondo. Baling niya sa akin. Kaya pala binabakuran mo bro. Ibinabahay mo na. Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi ng Willie. Madaldal ito para sa isang lalaki. Nice meeting you. Wilfredo at Antonio. Lakas maka-vintage ng pangalan niyo ah. Kaya ba magkakaibigan kayong tatlo? Nawala ang isi ng Willie. I'll go ahead. I flip my hair saka umalis. Burn. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang sumigaw nun. Gaya ng utos ni Sungkit, ay umuwi na ako ng kondo niya. Dinaanan ko din ang pinalaundry kong mga damit niya at damit ko. Hindi niya naman malalaman. Hi kuya. Bati ko na naman kay kuyang guard. Naawa naman ako sa kanya. Baka napapanis na ang laway niya. Pero tiningnan niya lang ako. Okay na rin kesa naman hindi niya ako pinansin. Uso po sumagot kuya, libre lang, walang bayad. Bulong ko. Saka tuluyang umakyat sa unit ni Sungkit. Bit-bit ang madamit na galing laundry. Baka kasi hindi pa rin tapos ang pinagdaraanan ni kuya. O di kaya, baka constipated siya, kaya bad mood. Baka naman bingi siya o pipi. Bakit ko ba siya pinoproblema? Kalimutan mo na yan. Sige, maglibang. Huwag kang magpakahibang. Dapat ay itawa lang ang problema sa babae. Dapat hindi iniinda. Natuwa ako sa kantang nagmumula sa sipi ko. Kakapalit ko lang ng ringtone nito. Tumatawag si Bossing Panungkit. Bakit? Inunahan ko na agad siya. Alam ko naman kasing hindi siya mag-hello. Susunduin kita dyan mamaya. Malamang alang ang sunduin niya ako. Kung nandun ako, isasama kita sa lakad naming magkakaibigan. Lakad talaga? May mga sasakyan naman sila. Ayoko maglakad, pagod ako. Kayo na lang. Narinig ko siyang tumawa. Bipolar talaga siya. Funny, Alex. Don't worry. Nandun naman ang mga girlfriend nila Anton at Willie. Kaya may makakasama kang mga babae. Be ready at 7. Bye. Hindi na nito hinintay ang sagot ko. Kakasabi ko lang na ayokong maglakad. Pwede namang sumakay. Di bali na. Overtime din yon. Sisingilin ko na lang siya. 6:00 pa lang ay nag-ready na ako. Ayoko talagang sumama, kaya hindi ako masyadong nag-abala. Mabilis kong nilinis ang mga kuko ko sa kamay at nilagyan ng pulang nail polish. Pagkatapos kong maligo, nag-blower din ako ng buhok. Hinayaan ko ang malambot kong hair na nakalugay. Naglagay din ako ng manipis na makeup. Sa itsura ng mga kaibigan niya, siguradong magaganda ang mga girlfriend ng mga yon. Maganda din naman ako pero it's better to be ready than to look like Chulalay ni Sungkit. Kahit personal alalay naman talaga niya ako. Hindi ako paapi mga beshi. Rosales yata to. Hiniram ko rin ng isang coat ni Sungkit para hindi ako lamigin sa pupuntahan namin. Dahil hindi ako excited, 6:45 ay ready na ako. Kanina pa ako paikot-ikot dito sa living room at naghihintay sa kanya. Ang tagal naman yata. Reklamo ko. Para hindi mainip ay nag-selfie na lang ako. Binuksan ko ang lahat ng ilaw para lang maliwanag. Sumandal ako sa glass wall at nag-emote na parang model. Sakto namang bumukas ang pintuan at pumasok ang hinihintay ko. Iilan na lang kaming magaganda, pinaghihintay pa. Nalaki ang mga mata ni Sungkit pagkakita sa akin. Yes, I know why. Bumaba ang tingin niya sa legs ko, saka bumalik sa dibdib ko. Mga lalaki talaga, kahit kailan. Satisfied? Nakapasa pa ba ako sa standards nyo? Ngumisi ito. Pinamewangan ko siya. Akala ko ba 7? Anong oras na? Filipino time. 7:15 pa lang, Alex. Anong problema mo? Saka bakit ganyan ang suot mo? Magpalit ka nga.
Mamaya trangkasuhin ka. Kasalanan pa ng mga damit. Bihis na dalian mo. Seryoso ba siya? Inis na lumapit ako sa kanya. Ay kung ayoko. Nagsukatan kami ng tingin. Ang ganda talaga ng mata niya. Erase, erase. Inis ako. Ay kung maiwan ka, dito ka na lang. Saka ito pumasok sa kwarto niya. Ipinadyak ko ang dalawa kong paa sa inis. Buiset. Nag-abala pa naman ako magbihis. Tapos ang ending, iiwan lang ako? No way. Sasama ako kahit ayokong sumama dapat. Mabilis pa kay Flash na nagbalit ako ng damit. Isang fitted na white shirt at ripped jeans ang sinuot ko. Saka yung isa ko pang flat shoes. Buti na lang kahit anong isuot ko ay bagay sa akin.